Nangangailangan ka ba ng pera? O namomroblema ka ba na bakit kaya sa hinahaba-haba ng panahon na nagtatrabaho ka o nabubuhay ka sa mundo ay hindi ka pa man lang nakapag-save? Marami palang paraan para mag-save. Eto yung 20 um, techniques to save extra cash. Walang magic dito. Hindi ito about this is not about, stock market or Bitcoin or anything like that. Mga practical ways ito na traditionally, ginagawa na ng tao at napatunayan na nila na effective. So, kung sakasakaling interesado ka, pili ka na lang. So, eto na yung 20 techniques to save extra cash. Ang pinakauna, yung tinatawag nila na no spend um, savings o challenge. So, ito challenge kasi dahil ang isang tao nagko-commit to a specific period without making any non-essential purchases. So, pipilitin mo, masakit man sa dibdib pero pipilitin mo na, wala kang mase-spend na pera sa mga non-essential, na bagay. Ano ang mga non-essential na bagay? Oh, bagong damit, bagong sapatos, jewelry, mga, eating out, 'di ba? Masasarap na pagkain, yung mga gano'n. So, ang challenge na 'to can be a week long or month long or even longer. Um, Kasi ang prinsipyo dito is every penny, every cent na nase-save sa time na ito can add up significantly. So, try nating subukan, and tingnan natin kung mag-work. Para dun naman sa mga gumagamit na ng no spend, challenge na ito, sige nga mag-share naman kayo para ma-inspire lalo kaming mga hindi marunong mag-save. Ang pangalawa ay yung tinatawag na 50-30-20 rule. So, dito naman sa 50-30-20 rule na 'to, hahatiin mo yung income mo into three categories. So, yung 50% ng income mo papunta siya sa essential expenses. Ano yung essential expenses? Yung mga bagay na hinding-hindi mo talaga maiiwasang hindi bilhin o hindi pagkagastusan. Halimbawa, pagkain, basic food, utilities, renta sa bahay. Tapos 30% naman for discretionary spending. So, yung discretionary spending na tinatawag, yun yung mga bagay na gusto ko at kaya kong bilhin based sa budget ko. Tapos yung 20% para sa ilalagay mo naman, i-allocate mo sa savings or debt repayment. So kung meron kang utang, halimbawa credit card o may personal loan ka o may binabayaran kang may hinuhulugan kang sasakyan o ang bahay hindi pa fully paid. So baka sakaling yung 20% ay magamit mo dun. Ito kasing na 'to, itong simple, budgeting method, nakakatulong 'to para i-prioritize mo yung spending and, ensure na magkakaroon ka talaga ng enough money aside. So 'pag sinabi kong i-prioritize yung spending, ipa-prioritize mo lang yung spending mo dun sa mga essential items, hindi dun sa mga, luho. Number three, the envelope system. So dito naman sa envelope system na 'to, um, you allocate cash for different spending categories. So nakakita na ako nito ng mga tao na nagpe-prepare sila ng 100 envelopes kunyari. Yung 100 lalagyan nila ng 1, 2, 3, 4, 5 o kaya 1, 5, 10, and 20 o kung ano man ang ilalagay nila. Tapos, um, yung o kaya, lalagyan nila ng mga labels like groceries, entertainment, transportation. So dun sa mga na yun, sa mga bawat kategorya lalagyan nila yon ng kanilang savings o ng ang cash allocation. Halimbawa, ito yung amount na ilalagay ko sa groceries, ito yung para sa entertainment, ito yung para sa transportation. Tapos ilalagay nila yun sa separate envelopes. Once an envelope is empty, you're done spending for that category until the next payday. So, sinasabi nila na nakakatulong ito para madisiplina natin ang sarili natin and it can help us prevent overspending. So, try nyo, tingnan niyo kung mag-work. Number four, the Frugal Five. Ito namang Frugal Five, saving strategy na 'to, ganito ang sistema, you commit to 5 frugal habits each day.
such as packing your lunch. Instead na bibili ako, pupunta ako sa Chipotle o pupunta ako sa Chick-fil-A, um, mag-ano na lang ako, gagawa na lang ako ng packed lunch. Or walking instead of driving. Kung ano lang naman, walking distance lang ang workplace. Or turning off lights when not in use. Lalo na dito sa Amerika, ang mga tao dito, mahilig sila na nakabukas lang lahat. Or cooking at home instead of eating out or avoiding impulse purchases. So, meron akong collection na mga relo. Titigilan ko na kaya muna yung mga collection na yon para kasi impulse purchase yun eh. So, itong mga small changes na to can have a big impact on your finances. Number 5 is the round up method. So, round up every purchase to the nearest dollar and deposit the difference into a savings account. Over time, these small amounts can add up to a substantial sum. May mga bangko na ngayon na kailangan mo lang i-enable or i-turn on yung round up strategy. Ang nangyayari, bawat swipe mo kunyari ng debit card mo, sa grocery, sa gas, at kung saan-saan pa, nira-round off niya. Tapos, ilalagay niya sa savings mo yung na-round up na yon. So over time, these small amounts can add up to a substantial sum. Number 6, yung tinatawag na debt snowball method. So you focus on paying off your smallest debt first, regardless of interest rates. This can provide a sense of accomplishment and motivate you to keep going. So ano ang sistema nito? May maliit ka na utang, babayaran mo muna yan. Then ang sunod mong babayaran yung medyo malaki-laking konti. Sunod yung moderate na palaki ng palaki ng palaki. So hindi yung sabay-sabay mo silang babayaran. Number 7, the no buy month. So ito naman, you challenge yourself to go a whole month without making any purchases except for necessities. So possible kaya ito? Ewan, gusto kong itry. Sinasabi nila na this can help you identify unnecessary spending habits and save money. Number 8, the DIY challenge. So instead of buying new items, try making them yourself. This can save you money and give you a sense of accomplishment. So may isa akong episode dito sa Buhay Pinoy sa Abroad na extensively um, diniscuss ko yung DIY challenge na yon. Maraming paraan para mag-DIY. It's really just a matter of I don't know, bravery pa. Pero para sa akin, malaking bagay yan at grabe ang fulfillment ko kapag nagdi-DIY ako. Kunyari, um, may mga bagay-bagay na dini-DIY ko na ngayon. Yung halimbawa, magpapalinis ako ng sasakyan. O ako na lang gagawa nun. O kaya magdi-detail ako ng loob ng sasakyan. Di ba ang hirap nun? Ang hirap mag-detail ng 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 loob ng sasakyan kasi kung kailangan mo ng maraming bagay. Tapos nagkaroon ako ng flat tire. Ako na lang ang gumawa. Paano ko ginagawa 'yun? Aba, may mga nabibili na kayong mga kit ngayon para gawin 'yun. You'll be amazed na, malaki ang natitipid ko. Ang isa pang sistema kasi dito sa Amerika, wala naman dito mga vulcanizing shops kagaya sa Pilipinas, 'di ba? Kung saan-saan lang sa kalsada makakakita ka ng vulcanizing shop kapag nasiraan ka, kapag na nagka-flat tire. Dito wala. Pupunta ka talaga sa dealership at dun ka nila papatayin sa sobrang laki ng babayaran mo. Well, anyway, number 9, the meal planning. So dito naman sa sistema na 'to, you plan your meals in advance and create a shopping list to avoid impulse purchases at the grocery store. So, kapag naplano mo na kung ano ang lulutuin mo, ano ang mga ingredients nito, baka puwedeng ang mga ingredients shared among the dishes, 'di ba? Makakatulong ito sa'yo para makapag-save ka ng pera on food expenses. Number 10, the Freebie Friday. So, ito namang Freebie Friday na 'to, you look for free activities and events in your area every Friday. So, this can be a fun way to save money on entertainment. Number 11, the thrift store challenge. Ang thrift store challenge naman, ukay-ukay. Marami ring thrift stores dito sa Amerika. So, all you have to do is to commit to buying all of your clothes from thrift stores for a month or longer. And this can save you a lot of money on clothing purchases.
May mga tao nga lang na allergic dito. For example, yung gustong-gusto nila ay branded na brand new. Branded na brand new pa. So, sorry, mukhang hindi sa inyo magwo-work itong thrift store challenge na 'to. Number 12, the energy audit. So you conduct an energy audit of your home to identify areas where you can reduce energy consumption. This can save you money on utility bills. Kami, pinag-isipan na namin one time na magpakabit na kaya kami ng solar kasi grabe ang binabayaran namin sa kuryente. And then, all of a sudden, na-found out namin na mukhang hindi solar ang kailangan natin. Mukhang kailangan natin ang replacement ng mga bintana. Kasi yung mga bintana ng bahay namin ay luma na. At since dito sa Amerika, 'di ba, 4 seasons. So kapag winter time, kapag malamig na, papasok na rin ang lamig kung hindi insulated yung bahay mo. Kaya, mukhang 'yun ang nakakadali sa sa malaking utility, bills. Number 13, the cash only challenge. So for a month, only use cash for your purchases. Mukhang hindi ito nagwo-work sa'kin dahil wala naman akong cash. Anyway, so the cash only challenge. Ito naman daw sabi nila, gamit ka lang ng cash, huwag kang magsa-swipe, huwag mo dalhin ang debit card or credit cards mo, para matulungan mo ang sarili mo na i-visualize yung spending and avoid overspending. Sige nga, ma-try nga ito. Pero so far, kung wala na nga akong debit card, wala pa akong cash, patay na tayo diyan. Anyway, number 14, the no eating out challenge. Ito namang challenge na 'to, you commit to eating all of your meals at home for a month or longer. This can save you a lot of money on dining out. Sarap lang ng buhay nito, I mean, masarap lang ang buhay ng mga tao na mahilig magluto. Pero paano kung hindi ka rin naman marunong talagang magluto, 'di ba? Or ang mga niluluto mo pare-pareho na lang. Sabi ng anak ko, boring daw ang mga niluluto ko kasi pare-pareho na lang kung minsan. Anyway, so ang idea naman nito is you don't eat out. Number 15, the cut the cord challenge. Ano naman 'to? You cancel unnecessary subscriptions such as streaming services, gym memberships, or magazines. Ito naman malaki talaga ang ang perang matitipid mo dito. For example, instead na may gym membership ka, ano kaya maglakad ka na lang. Dito sa Amerika, ang daming parks. Ang daming puwedeng lakaran and very friendly ang gobyerno pagdating sa mga tao na may talaga, may goal na magkaroon ng healthy life. Kasi nilalagyan nila ng sidewalk, ng walkway ang mga kalsada. So yun, ang mga well-maintained ang mga parke. So siguro, in this case makakatipid talaga tayo. Streaming services, dati mahilig tayo, hindi ka mabubuhay na walang cable, 'di ba? Cable subscription. Kayo ba may cable subscription pa kayo? Kami wala na. Meron kaming YouTube, premium subscription, ayun. So mas marami pa kaming mapapanood sa YouTube Premium na mura lang compared dun sa ang YouTube Premium magkano lang ba? Parang $12 a month versus yung cable subscription na 115 o 160 a month. Magazines, kung mababasa mo na yan online, wag ka namang mag-subscribe. Halimbawa, Time Magazine o kaya yung mga money magazine or mga recipes. Yung mga cooking magazines. Well, depende kasi. May mga tao na very traditional sila, na old school sila, na gusto pa rin nilang magbasa. And ang satisfaction nila andun sa pagbabasa. Pero kung sakasakali na kaya niyong i-give up yung magazine subscriptions na yan, malaking bagay din yun. Ako, at one point, kinerir ko rin ang pag-subscribe ng magazines. Ang dami-daming dumarating sa bahay. Kasi mura lang naman eh. Pero nung na-realize ko na marami na, hindi na siya mura. Kinat ko lahat. Number 16, the batch cooking. So, ito namang batch cooking na 'to, you cook large quantities of food at once and freeze the leftovers. This can save you time and money on meal preparations. So, halimbawa, nagmenudo ka, um, pang-apat na servings, pang-apat na pa serving 'yun ng pamilya. Ano kaya ilabas mo lang yung pang-dalawang, kainan. Tapos yung next 2 ilagay mo sa lagay mo sa
container at i-freeze mo. That way hindi umay, 'di ba? Hindi at ano, mukhang masarap pa rin siya pagdating ng, araw even for weeks na naka-freeze siya. Number 17, the no impulse purchases challenge. So for a month, avoid making any impulse purchases. And this can help you become more mindful of your spending. Impulse purchases. Impulse purchases, mag-window shopping ka, wala kang kadahi-dahilan, nag-window shopping ka lang, pag-uwi mo, ang dami-dami mong dala. Yun ang tinatawag na impulse, shopping, 'di ba? Hindi mo naman kailangan. Uy, dito sa Amerika, maraming mga Amerikano ang mahilig sa impulse purchases. Kaya sa mga thrift store, makakakita ka dito ng mga branded na may etiketa pa, never pang nalabhan. Dahil siguro diyan, dahil siguro sa impulse, buying attitude nila na hindi naman kailangan binili tapos, tinago hanggang nag-ano, dumating ang springtime, nag-spring cleaning, inano na lang, dinispatcha na lang sa thrift store yung ano, yung kanilang binili na hindi pa nila nagagamit. Ayun. Another one is the library card challenge. Ito namang library card challenge, you borrow books, movies, and other items from the public library instead of buying them. So mukhang may magandang idea 'to, because this can save you a lot of money on entertainment. From time to time though, para sa mga old school kagaya ko, maganda rin bumili ng libro. Gusto ko yung libro kasi, kahit anong gawin ko dun, kahit karatihin ko yun, kahit pagpupunitin ko, akin yun, 'di ba? Anyway, so pero kung ano, kung, heavy, reader ka ng mga libro, mukhang magiging BFF mo ang public library. Dito sa Amerika, napakaraming library kahit saan-saan na lang and, mga state of the art ang mga libraries dito kaya, tara ng pumunta sa Amerika. Number 19, yung water bottle challenge naman. So, ang water bottle challenge is you carry a reusable water bottle with you and avoid buying bottled water. This can save you money and reduce waste. Ayun. So, I think, nowadays, sa panahon ng recording na 'to, hindi ko na kailangang i-emphasize 'to dahil mahilig ang mga tao kahit hindi mahilig uminom dati ng tubig ay may dala-dalang ano, water bottle kasi pasosyal, 'di ba, pauso, ayun. At ang binibili nilang mga tumblers ay yung napakamamahal talaga, mga branded. Nung pumunta kami sa Europe, Switzerland in particular, napakamahal. Ang franc mas mataas sa US dollar ang value. Ang isang bottled water nila na ganito kalaki, 4 Swiss francs. Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit kailangan kong bumili ng 4 Swiss franc um, ah, bottled water para lang makainom ng tubig. Siguro meron silang magandang dahilan pero hindi ko pa alam hanggang ngayon. So, kung meron po kayong alam, share niyo sa amin dito sa, comment box. Makakatulong 'yan para maintindihan natin ang buhay sa Europe. Number 20, the homegrown challenge. Ito namang homegrown challenge na 'to, it means, you grow some of your own food such as herbs or vegetables because it can save you money on groceries and provide fresh, healthy produce. Nowadays, may mga tao na nag-aano sila, naggo-grow sila ng mga hydroponics na herbs and, vegetables sa loob ng kanilang bahay. So, I think it's worth, trying. Ako, pinag-iisipan ko 'yan lalo na ngayong darating na taglamig. Pinag-iisipan kong ano na rin, mag-grow ng hydroponics garden. Magsisimula ako sa maliit lang, titingnan ko kung, mag-work. Ang problema lang, ako lang ang kumakain ng gulay. Ang ibang family members ko hindi. So anyway, so yun yung 20, money saving, um, techniques or mga practical techniques to save extra cash.